Ay, magandang araw at ito po ang Iparas kay Paras. Ako, espesyal po itong titipon huta natin ngayon na araw na ito. Ako po si Eli Saludar. Kasama po natin si Secretary Jing Parasek. Magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan na lalong nadismaya at nagagalit dahil nakita nila ngayong araw na ito yung ating mga 18 o 18 na ex-Marines na naglantad na sa kanilang mga nalalaman tungkol sa massive matinding korupsyon na ang namumuno dito sa lahat ng korupsyon na ito ay walang iba kundi si Marcos Jr., ang Pangulo ng ating bansa. Paring Eli, Okay, so ilatag mo. para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ay makinig ko kayo sa mga ating mga sundalo na magigiting sa Armed Forces of the Philippines at maging sa PNP at sa ating mga kababayan. Ito ho ay, naku, hindi na po ito biro. 18 dating sundalo po mula po sa Marines. At naku, nagsalita na po sila na kung saan ay meron po silang sila ang talaga ito direktang involved sa yung sa mali-maleta o yung pag-deliver ng maleta. At dito sa Jing yung sinasabi rin na ito matindi, sakto ito dahil sa meron pong nangyayaring pagdinig diyan po sa ICC sa The Hague, the Netherlands, yung confirmation of yung charges laban kay dating Pangulong Duterte, nako, ay lumilitaw na di umano ay sangkot din sa korupsyon itong mga investigador ng ICC na nagpunta rito sa Maynila. Yes. Oo, so dito ho mga kababayan, ako may $2 million pala rito, Sec Jing. Mamaya, himayin natin yan. So ngayon, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ako mismo ay nakausap ko at nagkakuha pa kami ng picture or retrato dito sa mga 18 na Marines. Pakita natin po, kanina lamang ay nakasalamuhan natin itong mga matatapang at mga tunay na Pilipino. Ay. Ito po sila. Ayan, nasa bandang dulo si Secretary Jing Paras. At yun, naka-jacket na itim. At yung kulay orange pa yung t-shirt mo, Sec Jing? Ito, ito yan. pa, hindi ko pa hinubad. At tapos kasama niya, ito, kasama niya, nasa kaliwa niya si General Poques at si Atty. Luna. Yes. Ayun, ayan Oo. So, yan po ay kanina lamang pagkatapos nilang magsagawa ng press con, press con yan sa Green Hills, sa Nuwan. Sa Green Hills, sa Club Filipino. At ipakita po natin yung isa-isahin natin na ipakita kung gaano kasama, ka mabulastog itong ating Pangulo na nag-aartista, nagtatago sa kanyang sarili na siya daw ay matino at siya daw ay nagturo sa mga kawatan na mga congressman, mga senador, mga kontraktor. Pero dito sa binibisto ngayon itong mga Marines, at ito po ay nasabi na ni Ginoong Congressman Saldico na si Marcos mismo ay tumatanggap ng kickbacks. Siya mismo ang nag-deliver 25 billion doon sa 100 billion na pina-insert ni Marcos. Pinatunayan pa na may marami pang pera na tinanggap si Marcos. Galing din kay Saldico sa ibang mga nahakot na pagnanakaw ng pera ng bayan, Paring Eli. Sec Jing, hindi pala dyan lang sa Forbes, sa Makati, pati sa Ilocos Norte pala, Yes, sa bahay mismo. Nag-deliver ng 5 maleta. So, napakakurakot. Doon pa mismo sa bahay niya sa Paway. Opo.
So, Secretary Jing, bilang isang abogado, kasi ito, mabigat na mga testimonya ito at ebidensya. So, lumilitaw na totoo talaga yung sinabi ni dating Sergeant Orly Gutesa Yes. na naunang sumipot sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, na marahil siguro tinakot ko ano man. Ito. Mayroon silang mini-mention na MC. Ito si Attorney Baligod. MC daw. Ito daw ang parang inutusan. I don't know kung sinong nag-utos nito, si Marcos ba o si Romualdez, na guluhin itong mga Marines, takutin. So, ito daw si Sergeant Gutesa ay nabiktima at na well, should be say, na-kidnap. Kinidnap nila at pinabaliktad daw ngayon yung sabi ni Attorney Baligod at pinagawa ng panibagong Salaysay. salaysay. So, parang sinasabi, parang ang nangyari sa Jing, pinilit na siya ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. At hindi daw totoo yung nag-deliver siya. Pero na pasinungalingan yung bagong affidavit dahil may picture, may retrato na si Gutesa kasama nitong mga iba na hawak-hawak yung mga maleta na i-deliver. So, kawawa si Gutesa. Pero ito daw ang MC ay ito daw yung tirador. Matagal ko nang naririnig itong MC. Ito, sinasabi nila, ito ay si Manny Cuevas daw. Maraming Manny Cuevas na ito, very normal yung Manny Cuevas na pangalan. Common na siya daw. Oo. So, ako, may kilala din akong Manny Cuevas noon. Na natulungan ko sila noong ako pa'y chairman ng Committee on Transportation tungkol sa investigasyon yung Piat ko. Naging kaibigan ko ito, matino naman itong tao na to, pero magaling ito sa mga maniobra. So, I don't know if they were referring to this friend of mine or there's another person by the name of Manny Cuevas na sabi ni Baligod, yun daw ang tirador sa panghahasi at panghaharas, pananakot. Dito, mabuti na lamang hindi lahat ang naabutan na marami pang Marines, mga more than 30 pa lang ang ipapapresenta ni Levy Baligod. Pero dito, sige, Secretary Jing, yes. bukod sa Forbes Park, sa number 41, at gayon din sa Paway, Ilocos Norte, sa bahay di umano mismo ni Pangulong Marcos Jr. So, ito ba ay sa iyong pananaw bilang isang abogado, ay isa na ring malaking basihan, tapos 18 dating Marines, basihan para mag-imbestiga yung Senate Blue Ribbon Committee? Yes, dapat kung ako ay matino na chairman ng Blue Ribbon Committee, this is a new maski saang korte o maski saang venue, there is always such thing as if there are newly discovered evidence, pwede mong i-rectify yung report mo at isasama mo ngayon itong bagong ebidensya. And these are direct testimony. At sabi ni Attorney Baligod, hindi lang ito daldal. May mga pictures, may mga GC, may mga instruction, and this will now corroborate saldi ko. Kasi sabi nila, sabi nung isa, boss ko si Saldi, kaming dalawa lang nag-uusap. Tapos sinasabi ni Saldi doon sa salaysay niya, ay talagang nag-deliver siya. So, maski wala pang, ako as a lawyer, maski wala pang sinasabi tungkol sa yung salaysay ni Saldi ay it is under oath. But
the fact na may nag-corroborate, the fact na there are other corroborating evidence, like pwedeng ipatawag ngayon ito si Adrian Adrian Bersamin. Bersamin, kasi sinasabi ni Saldi, si Pagdanganan at saka si Bersamin ang inutusan ni Marcos to tell Saldi na mag-insert ng 100 billion. Yes. So, this will all now be a very strong evidence against Marcos Jr. na nagnakaw ng pera according to this through insertion, was able to steal money through kickbacks. Yun ang sinasabi dito sa allegations ng Saldico at nitong Marines, at with the testimony of Bersamin na as exposed by Erice and Tinio, na may usapan si Bersamin at si Marcos tungkol doon sa 8 billion na ikangay diniliver ni Yusek Bernardo. Ba't hindi ito? This will bring down this government. If ever this will be proven that the president himself is involved in such massive crimes as graft and corruption, bribery. So dito wala nang siguro mailulusot o magiging alibay si Senator Ping Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kundi talagang imbestigahan ito kasi patong-patong ma-obvious na siya klaro-klaro na ma-obvious na siya na talagang yung hinala ng karamihan ng members ng minority pinagtakpan niya. At saka maraming ibang mga kababayan natin na sinasabi na ito si Pinky ay talagang moro-moro yung ginagawa sa Blue Ribbon, ay ipakita niya ngayon. Maybe he can rectify the things that he has done against the Filipino people. Di ba? So, pero paring Eli, it is the whole government ang involved nito. Dito sa 18 ex-Marines, sa kanilang salaysay. Pero pinakamatindi rito, Sec Jing, talagang tumbok yung taas pinakataas. Pinakapuno Pinakapuno. Dahil doon sa isang Marine lang mismo. And he will be corroborated by 2 or 3 others na nakasabay sa pag-deliver ng pera. So, and sana kung nandyan lang yung Paul Estrada at saka Mark Tiksay, they will be able to corroborate kompleto na all these things. But in due time, kaya nag-appeal nga si Baligo dito sa ating ombudsman, si Boying Remulla, na this is no longer beyond this is no longer out of loyalty to the appointing authority. This is between ipaabot ko kay ating butihing ombudsman, from the words of Levi Baligod, Attorney Baligod, na they are still hopeful. There is still a small thread na pinaghahawakan nila ni Baligod together with these 18 Marines na gagawin ni Ombudsman Boying yung kanyang trabaho. So it is now an issue of loyalty to the appointing authority, loyalty to and loyalty to your own Filipino brothers and sisters. Ito, loyalty na sa Constitution at taong bayan. Constitution sa taong bayan. Kasi napaka-clear na nito Clear. Pag-imbestiga ng ombudsman yan, nandyan yung si Baligod, abogado, mag-submit sila ng mga evidence, mga sasakyan. May mga picture pa yan pag-deliver nila, pagdating doon sa bahay sa Paway, may mga pictures yan. May picture na binababa yung maleta. All this can be shown by evidence. Tapos ang matindi dito, as I said, all government, dahil pinrostitute, I think the president has prostituted the whole government.
because of so much money stolen from the people, everybody is fair game with money, pare. Pinagpiestahan talaga lahat, Pinagpiestahan, Comelec, para manalo yung mga kandidato kasi siguro sa survey nila, zero ang administration. Para may manalo lang, nagbigay daw ng pera sa Comelec. Sabi ng mga ex-manis, nag-deliver sila. Doon sa Quadcom, binibigay daw yung pera sa likod. Ha? Grabe, no? Malita-malita. Oh. Ha? So, napakasipag ng Quadcom na dictated yung kanilang sasabihin. Kung So parang himukin mo si Duterte, himukin mo si Sara, himukin mo yung mga vloggers, eh, masigasig yung mga nagtatanong at uma-attend doon sa ano. Kasi pagkatapos pala, may maleta May pala bigayan. naghahintay doon na dinideliver nitong mga Marines na ito. So dito, Sir Jing, bukod dyan, Napakasama. talaga may tuturing na parang naging buong dekato, no, yung The administrasyon. government of Marcos administration in the last 3 years going to the 4th year is a grand syndicate Mhm. of thieves, Mhm. bank robbers, name it, what you can call it, as alleged by these Marines. At Saldico, Adrian, Yusek Bernardo, at saka yung na-raise ni Alcantara na 52 billion na sinabi ni Saldico na diniliver din niya kay Marcos Jr. Tapos may sila Cadiz, sila Cadiz. lahat. Tapos dito, minention pa si Pagdanganan na Pangandaman. Pangandaman. Na kaparte pala dito sa mga pera din. At kaya't biglang tumahimik si ano. So dito ho, Sir Jing, bukod dyan sa iba pa mga opisyal, isa rin sa talagang nakakatawag pansin dito, yung sa ICC, Sir Jing. Ito ang mas matindi. Kasi may narinig na ako narinig ko lang na parang inamin ni Saldico na nag-deliver siya ng pera sa ICC. And if that amount is different from this $2 billion, $2 million na in-encash by the delivery boys of Saldi and turned over to Trillanes, who manipulated the witnesses. Sabi ni Baligod, according to this ex-Marines, they were privy to the delivery of $2 million, which was in $2 million. Parang budget nangasiwa niya si Sonny Trillanes para sa witness operations at para i-manipulate. Para magkaroon in 2023, magkaroon ng basis ang prosecution dahil wala naman silang ebidensya kay Duterte. It's all, as has been shown now by Kaufman, Attorney Kaufman, it's all speeches, it's all print media, na base doon, guilty na si Duterte dahil nagsasalita siya na, patayin nyo yan, or kayo, huwag kayong magpauna, unahan nyo na, something like that. But these are all not supported by evidence that there were actual killings directly linked to what Duterte has ordered them. Wala So dito lumilitaw, Sir Jing, na planado talaga ito sa umpisa pa lang planado. para ma-aresto si alam dating mo Pangulo. kasi, ganito ang sequence of events niya, if I may. Okay. Kasi tayo pare, as early as the end of 2022, may podcast na tayo sa RMN. Nasabi na natin ito lahat, yung practically. So, since 2022, we were already able to
to tell all this, even if we trace all our podcasts, nasabi na natin na ito, na si Marcos, sinasabi niya walang jurisdiction, walang sovereignty, walang government official or government agency or bureau or whatever who will help or which will help the ICC. ICC, So, this was in 2022. Pero noong nakita na nila yung danger na papaling ang taong bayan dahil dahan-dahang binubudol ni Marcos ang taong bayan, nakita na nila yung trend na nung unang rally sa Davao was very forceful at tinumbok na ni Duterte na drug addict si Marcos, natatakot na si Marcos. Kaya nagbabago na yung tema. Una muna si Remulla saying na we cannot prevent them from coming. Kasi unti-unti na nang they can come as civilian or whatever. Parang nililay down na nila yung ground because of their fear that once Duterte is able to convince the people, baka mag-people power. So, pinanuhan na nila na gawa ng trump-up charges, gagawa ng false evidence, and Trillanes was the most willing person who will do this job. Unang-una, ginawa na niya ito kay Bicoy. Ginawa na niya ito kay sino yung una niyang yung si Matubato at saka si Las Cañas. This was revealed by attorney anong pangalan nito? Attorney Sabio. Ni-reveal na ni Attorney Sabio na he discovered that Trillanes was trying to ginagawa ni Trillanes trump up. Tapos nung nakita na niya yung may pangatlo na naman na si Bicoy ipapaabogado kay nag-give up na siya. In fact, he even withdrawn. If he's alive today, for sure si Attorney Sabio will be credible witness against the doings of Trillanes, paring Eli. Pero dito, Sec Jing, maganda bigyan din natin na din. So, lumilitaw na parang involved sa corruption din yung mga ICC investigator. Yes. Libre sila sa hotel. And may allowance siguro yan, hindi lang, di ba? Ako sinabi ni Baligod, libre sa hotel, libre sa pagkain, libre sa transportation. For all I know, may libre din yung allowance or lagay. Nilalagyan din nila para ang isusulat kung ano yung dinadaldal ng mga trump-up charges or trump-up testimony ng mga tao ni Trillanes. Yun din ang sinusulat ng mga investigador ng ICC. Saka, Sec Jing, yung mga sinasabi ni Atty. Baligod, narinig ko, yung mga testigo na i-interview sa mga investigator, yun yung mga inayos ni gawa mga na. tanim na testigo. Tanim testigo. Bakit hindi pwedeng makakagawa ka ng tanim testigo? $2 million yung binibigay sa iyo. Can you imagine how much is that? $2 million, that's 120 million pesos. Tapos meron din daw na mga kinausap na di umano'y mga EJK victims sa families sa bahay kalingan ni Father Flavi Villanueva. And that corrupt and addict priest, dapat kailangan din maimbestiga yan kasi tumanggap ng pera. He, when you are bribed by Trillanes or by Saldico, kung trump up charges ka or trump up witness, at katulad nung sabi ni Juan sa bahay, ano ba yon? Bahay Kalinga. Bahay Kalinga. Gumawa ka ng mga false witnesses doon. Ginamit mo ang pangbayad ay nakaw na pera galing sa pera ng taong bayan, galing sa kickback. Flood control, kailangan makulong itong pare na ito.
Kaya pala ganadong-ganado against Sara Duterte kasi nakatanggap pala ito ng bribe money from the government. Ah. O bistado ka na pare. Ay, hoy, addict na pare. Bistado ka na. So pati ngayon na Sec Jing, kasi marami rin nagtataka kung paano nakapunta sa dahig itong mga sinasabing di umano'y biktima, no? Yes. At mga testigo. Uy, So, bayad din to ito. bayad din yan lahat. Lahat. Oo. Sabi. Bayad din yan lahat. Ha? This is a concerted effort Hmm. funded by stolen money from the people. Kasi sinasabi Imagine niya, that. sabi Pera niya, ng taong bayan, kinuha ni Saldico, binayaran yung hotel, binayaran yung Lahat mga yan. bahay, mga private Sasakyan, may houses, sasakyan pa, sasakyan, allowance pa, binigyan pa ng lagay si Trillanes para magiging masipag. For all we know, part of that money ginastos ni Trillanes sa kanyang pagtakbo na mayor sa Caloocan. It's not far-fetched. Di ba? So, ang nangyayari nito, pera ng gobyerno was made to bribe people, including the investigators of the ICC. kaya pala parang nagkakautal-utal yung si Attorney Christy Conti. Kasi tinatanong sila, paano at napondohan sino gumastos dito sa mga testigo na kasi malaki ang pumasaya, Yes, mahal yes. pati hotel doon. At saka yung pag-apply pa lang ng Visa. Schengen, visa. So pero nagbayad na yan. ang sabi niya ay galing daw sa mga kontribusyon ng mga negosyante, civil society Well, at kung, simbahan. kung maimbestigahan ito, dapat ito si Conti, itong mga nagsisinungaling doon sa Kwan, there must be pag-aralan ito na a disbarment cases should be filed against them. There must be a disbarment against these mga false lawyers. So, ito po lahat mapag-aralan. Malalatag na natin ito lahat ngayon kasi may mga ebidensya na. Unless na nung una, hindi ito nag-testify or hindi nag-divulge itong mga Marines, nangangapa ang mga tao na mag-imbestiga tungkol dito sa malaking kabulastugan nitong pagnanakaw ng pera ng bayan. So, Sec Jing, pwede ho ba itong gamitin ni Attorney Nicholas Kaufman yung itong mga panibagong revelasyon na ito at lumilitaw na involved sa corruption yung mga ICC investigator? Dapat ikamada ito ni Attorney Levy using all the testimonies of the ilatag nila in such a way na we have to picture the investigators, yung mga sakop ni yung rapist na prosecutor, yung Karim Khan. Wala na yun dahil nang rape walang kredibilidad, may kapalit. Yung mga alalay niya, ito si Conti, si Trillanes, lahat ito pwedeng i-document yung pinaggagawa nila dito. That they were paid, that they were bribed, para isulat nila yung dinidictate ni Trillanes as the narrative. Na yun din ang charges na ilalagay nila doon sa during the determination of charges. And these are all perjured because these were all gawa-gawa lang ito ni Trillanes, making doing manipulations of false witnesses. So, dito, mga parang lumilitaw, mga invento at tatanim lang Invento may ito, lahat. ebidensya, no? Oo. So, siguro naman ay... Ang problema dyan, bayad ang problema yan, hindi natin pa alam. Baka mamaya, maski magbigay ka pa ng doon kay Kaufman, hindi natin alam, bayad din yung judges. Kasi, kung dami nilang perang ninakaw, di nilubos-lubos na nila. Nilubos-lubos na nila yung
bakit sila mag-take chance lang dito sa investigador? Why not pay for the judges themselves? Di ba? So, that's why they're very confident na talagang makukulong na talaga si President Rodrigo Duterte. Because everybody is paid. And according to Baligod, there is a report from the State Department that the ICC is the most corrupt United Nations creation. Napaka-corrupt. So dito sa lahat na ito, paano tayo ano pa yung mga pwedeng maaring gawin ng kampo ng dating Pangulo dahil sa Well, umpisa pa lang parang illegal na yung talagang kuha sa sinasabi ni Baligod, if by any chance hindi gagalaw ang ombudsman nito immediately, spite of the very, very clear convincing evidence, dapat, sinabi ko nga kay Baligod kanina, sabi ko, Attorney Levy, kailangan magkaroon ng kopya ang bawat Pilipino dito sa mga affidavit nitong mga taong bayan, nitong mga Marines. They should be made public, every bit, every corner, every places, or every place na delibera ng pera. Ilabas natin yung mga sigurado documented yung sinong congressman na diniliberan, sinong senador na diniliberan, sinong anong bahay, anong oras, anong ganito, anong ganyan. We have to expose this to the public. We have to expose this. Dapat nga, kung ako kung naririnig si Marcoleta, si Alan Cayetano, they should even have kung hindi gagalaw si Ping Lacson, they should have a mock-up tribunal in the Senate for the minority. Maybe the minority will come up with a venue by which ma-present ito to the public. Mag-mock up sila. Using witnesses, pwede nilang kausapin si Saldico through diba? Pwede. Via Zoom. Via Zoom. Kung ayaw gawin ng Lacson, bakit? What will prevent the other senators from doing their job? Even if it's not official, but sino ba sila? They represent the Filipino people. They were elected. And they are obligated to show it to the Filipino people. Pwede gawin ng mga senador yan. Pero dito, Segjing, sa panghuli nating issue dito, ay bilang isang Pangulo, kasi ito mabibigat ng mga aligasyon ito, paano ka mamumuno sa bansa na merong bahid, ito matindi, talaga may mga ebidensya ng korupsyon? Kung ako kay Marcos, alam na niya na nagsasabi itong mga ito ng totoo. Physically, he has received those money. Hindi naman pwedeng ipagkaila mo Identified yung bahay mo. Alang-alang, ibinigay yun sa katulong mo. Yung pera na yun. It's either your wife, your sons, or you yourself has received the money. So, hindi mo pwedeng pagkakaila yan, Marcos Jr. Now, kung bistado ka na sa taong bayan, ano pang mukha mong ihaharap sa taong bayan? Ano pang mga gimmick mo na patawag ng mga governors, mga kung ano-ano, bobulahin mo, nabibigyan mo ng pera yung mga barangays, yung mga... These are all, propaganda. These are all deception, Marcos Jr. Tapos, pupunta-punta ka pa, pag-announce ni Vice President Sara na tatakbo, pakitang tao ka kagad na si Leni Robredo. Ito, kaibigan ni Leni Robredo. Kung narinig mo ako, Leni Robredo, I challenge you to run against Sara. Tumakbo ka. Piliin mo si Bongbong Marcos na Vice President mo. I will bet all my money, maski magpulubi ako, ibibet ko yung pera ko
na lalampasuhin ka ni Sara Duterte. I challenge you, Leni Robredo, to run for president. Kasi, hinihikayat ka na ni Marcos eh. I challenge you. Pero ako, deep inside me, I know you are a righteous person. Sinasabi mo nga, magkaiba yung values nyo. Pero, papakyut ka kasi. Nagpapakyut ka. Pag ganun-ganun ka kay Marcos. Maski si Erice, sinasabi na, sino ba yan si Leni Robredo? She's a creation of Noynoy Aquino. She was a nobody until the husband died. When the husband died, dinidevelop siya kasi wala namang ibang tao na tatakbo sa liberal. So, dinidevelop. Tapos, sabi ni Erice, kung buhay si Noynoy, yung legacy niya, Noynoy will never allow any Liberal Party member to be in tandem with Marcos. Kaya nga ako, para sa akin, paring Eli, I wrote in my FB account. Kasi ngayon, ito si Bam Aquino, of course, Liberal Party member yan. Grupo nila yan. Pero, recently, naninindigan siya bilang isang Pilipino. Bilang isang makatotohanan na tao. At sinasabi niya na kung may mga extrajudicial killings at ito ay may accountability at dadalhin sa hustisya, dapat ang hustisya ay itong hustisya ng ating bansa. The courts of the Philippines. Aba, itong Trillanes na kumita pala ng todo-todo dito sa bistado ka na ngayon Trilling. Sa ICC, Sa ICC. Witness operation. Itong Hontivirus, itong kalbo na Boy Tartar na hindi nagsisipilyo. Itong Gutierrez na tinitira ngayon nila si Bam Aquino. Sabi ko nga, alam mo, si Bam Aquino, paring Eli, pamangkin niya ni Noynoy. Magkapatid yung tatay nila, si Paul at saka si... pinsan ni Noynoy. Pamangkin niya ni Ninoy. Ninoy. Yumaong senator. Yung hero natin. Pinapatay ni Marcos daw. Senior, daw. Pamangkin yan. Ang tatay nito, si Paul Aquino, kapatid ni Ninoy. They were persecuted by the Marcos. Ninoy was incarcerated. And in fact, ako mismo, personal, kaibigan ko si Ninoy. Before he was leaving for Boston, dinalaw ko siya. Kasama ko yung dalawang brads ko sa fraternity because he's our fraternity brother. Kinuwento niya. Nagbiro pa si Ninoy sa akin. Sabi niya, alam mo ba, Brad, itong si Ferdy ang tawag niya kay, inoperan pa ako na maging, wag na lang daw akong, mag-ingay. He offered me to be a senior advisor. Sabi niya, Brad Ferdy, I'm still very young. How can I be senior advisor? Ganon, binibiro niya. So, sa makatuwid, pinapaalis siya papuntang Boston. Pinapaalis siya. Pinalayo talaga. Sabi, kung hindi ka gusto makulong, umalis ka na lang dito. Ganon din ang ginawa kay Duterte. Biktima din ang Duterte dito sa anak naman nitong diktador na Marcos. Itong Marcos Jr. So, if you really look at it, Bam Aquino belongs to the persecuted family of the Aquinos. Sara Duterte belongs to the persecuted family of Duterte. Di ba pwedeng magtandem yung dalawa? Parehong victims of the Marcoses. So, why not? Kung pwede namang si Leni Robredo, kalaban niya si Marcos, magtandem sila. Bakit? Di ba pwedeng magtandem din yung mag-unity ticket ang isang Aquino with Duterte? Pwede yan. So, maganda yung
Well, of course, destiny ang presidential. Hmm. Destiny ang vice presidential. Ah. Pero, if push comes to shove, magandang combination yan, ha? That's my personal. Pardon me for kayo, yung mga ibang mga kasama natin na may ambisyon maging vice president. This is my personal view. Tsaka depende rin yan sa desisyon ni VP sa Oo. kung sino gusto niya maging Sino running gusto mate. niya maging Ah. running mate? Pero para sa akin, Open ka lang, siguro open. open dapat. Pero kung mag-tandem yung dalawa, wala nang ibang tatalo pa dyan. Pero kung sakasakali Yun naman, ang the best combination. pero sakali naman sa Sigjing kahit sino katandem, panalo rin man eh. Panalo. Kay VP Sara. Panalo. Panalo yan. Pero dito naman, sakto, at bago tayo magtapos, sakto ay ginugunita, no? Yung ika-4 na pong taong anibersaryo Ni President ng EDSA. Alang Edsa. Oo, na kung saan yun ang nagpabagsak sa Marcos Sr. Yes. administration. Tapos, lumutang itong isyong ito ng napakatinding katiwalian. So, ano Yes. masabi mo rito? Dahil sa... Ay, mayroong trillion march. Hmm. Pero itong mga bayad ni Marcos, kasi doon sa sinasabi ng mga ex-marines, may mga bishops na tumanggap din ng pera. Nabayaran din ni Marcos. May mga media din na nabayaran ng pera. So, bukas, it's the 25th of February, it's the 40th anniversary of EDSA. Sana man lang, kung kayo mga bishop ay talagang alagad kayo ng Diyos, nakita nyo na, ito, hindi magsisinungaling ito, hindi ito haka-haka, hindi ito saldiko. Ito, mga tunay na Pilipino na walang interest in politics. They are all there just to show ano yung katotohanan. Hindi ba kayo siguro matitinag at tatayo yung mga balahibo nyo na bukas itong Kiko D. Hindi ito Aquino Inchik ito Anak ng Inchik ayaw niyang mag-resign si Marcos. Bawal ang Marcos resign. Bawal ang Marcos resign. Pero yung tunay niyang pinsan na senador, sinasabi na ayaw ko yung style ni Marcos na dadalhin sa ICC ang Pilipino. Dapat dito, lilitisin ang EJK. Magkaiba sila. At saka ito, kamukha ni Ninoy ito si Bam Aquino. Ito, hindi ko alam kung anong mukha nito. Kang Kengkoy But anyway, that's my personal. Okay. I'm very, frank and honest with my statements. So, bukas, with all this revelation, sana naman, matauhan naman yung mga Katoliko na nagmaang-maangan noong panahon ni Cardinal Sin, itong kanyang sidekick na si Villegas, love na love si Marcos. Pero nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., si Cardinal Sin, yung amo ni Soc Villegas, ang nananawagan para ibagsak si Marcos Sr. Bakit ngayon? Klarong-klaro, this guy, Marcos Jr., as revealed today, is more sinner than the father, pare. Ano masasabi mo? Yung sinasabi, di ba, mismong lahat ng mga kongresista at iba pang mga observer, ito yung pinakamalala Pinakamatindi na korupsyon sa buong Pilipinas. Hindi ko maintindihan, bakit may mga nagmaang-maangan pa, na Katoliko sila, mahal nila ang Diyos. Ito na, nakikita mo na sobrang matindi ang nakaw ng pera ng ordinaryo Pilipino na nagbabayad ng buwis. It has been revealed today. Kanina, naalala ko lang sa Jing, sabi nga ni Atty. Baligod yung pangkaraniwang mamayan, lahat tayo napapagod tayo sa paghahanap buhay. Ito sila nagpapagod para gumasta. Oo. Gastahin yung pera ng taong bayan. Tapos mayroon pang pare na kaya pala gusto nitong adik na pare kasi bayad pala siya. Kasama pala siya sa mga binayaran doon sa maggawa ng mga trump-up witnesses. Can you imagine that? Okay, so abangan natin
mga kababayan, hintayin niyo itong mga apidabit na darating sa mga ano nyo para makita nyo kung gaano kasahol, gaano katalala, gaano katindi ang pagnanakaw nitong mga pamilya na ito magmula sa tatay who was adjusted as the biggest thief under the Guinness Book of Record. Ano kayang susunod na kabanata dito Sige, sa anak? abangan natin. Oo. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo.